Okay, next problem. A plank 20 feet long is placed on a rough inclined plane at an angle of 15 degrees with the horizontal, as shown in the figure. The angle of friction, given the angle of friction on both inclined planes is equal to 15 degrees. P. So, given na yan, hindi na US, no? So, no need to inverse tangent, no? If the weight of the plank is 200 pounds, concentrated at 10 feet from end A, compute the minimum distance x from B, which a load P is equal to 100 Newton can be placed before slipping impends. So, ibig sabihin, habang nandito si P, mag-i-slip na siya. So, mag-i-slip siya. So, yung friction natin, kailangan na ko-kontra, no? Mahalaga yung direction ni friction. So, this is the FFB. And then, obviously, meron tayo ditong normal. Again, normal is perpendicular to the incline. So, this is the normal at B. Then, dito tayo. So, kung mag-slide siya dito, papunta dito. So, yung motion naman nito is angat. So, ang friction nito is going down. So, this is the FFA. And then, this is the normal force at A. Oh, teka, lipat na usad natin. Okay. So, ngayon, i-drawing nyo. Ito, mas madali ito, no? Gamitin natin yung resultant natin, no? So, di ba meron tayo ditong RA? So, yung RA daw natin, RB, ang angle niya from the vertical is, from the normal force is 15. Ganun din dito. So, this is 15 degrees. CNA. Okay? Ngayon, i-drawing nyo yung mga vertical lines, no? So, para alam natin yung angle ng normal force from the vertical. Di ba, ang angle nito ay Barbie. Kung 45 yun, this is also 45. So, si theta B, ngayon, ang angle, ni RB, ang angle niya from the vertical is equal to 30 degrees. We suggest gamit kayo ng iba't ibang kulay, pero kung pinagbabawalan kayo gumamit ng ibang kulay, eh, sorry. Sa akin kasi mas gusto ko maraming kulay, no? Okay, drawing ito, vertical force. So, ano yung angle ni NA from the vertical? Yung 30 degree na from the horizontal. So, this is 30 degrees from the vertical. Then, yung horizontal natin dito, that is, ayan, kung gusto niyo lang naman. Tapos ito, no, drawing ko lang to, extend ko lang yung line natin. Yan yung beam, di ba? That is 15 degrees. Wala lang, para mamaya gagamitin ko yan. So, di ba simula dito hanggang normal, this is 30. So, that is 30 degrees. Ito, 30 degrees yan. Mamaya magagamit natin. Okay? Ngayon, kapag na-drawing nyo na yung mga force na yan, pwede na kayong gumamit ng force triangle, no? So, una, nandiyan dyan yung weight nyo. Kung yung kakalimutan yung weight. Since dalawa yung weight natin dyan, that is, ang gagamitin nyo yung pinagsama niyan. Kasi di ba parang i-combine natin. So, nandito si 200, so magiging 300 pounds. O, si NA, with NA, RA to, no? So, this is RA. So, yung RA natin, meron tayong RA. Ang angle niya from the vertical is, kung makikita nyo, si RA, ang angle niya from the vertical is 45. So, drawing nyo ng 45 degrees. Si NB, si RB naman, ang angle niya from the vertical, di ba, drawing lang natin. This is RB. This is RA. So, yung angle niya from the vertical ay, kung makikita nyo, di ba ito yung vertical natin, hanggang dyan, that is 30. So, ano yung angle na to? No? Based sa triangle,
Ang interior angle ng triangle is 180. I-minus lang natin si 30. Hey, Barbie. Minus 45. So, we got 105 degrees. So, ngayon, masasolve nyo na si RB and RA. So, using sine law. So, RA divided by the sine of 30 is equal to RB divided by the sine of 45 equals 300 the sine of 105. So, gamitin mo na lang kung alin yung gusto mong gamitin. Masasolve mo na si RA and RB. So, that is equal to 300 sine 45 over sine 105. So, you will get 219. Ano yung ginamit ko? Sine 45? Ah, si RB to. So, that is equal to 219.615. 2. 6152 Newton na found. Si RA, papalitan lang natin, gagawin natin 30. That is equal to 155.2914. Okay? Ang hinahanap natin is the distance x from B. So, anong gagamitin natin dyan? No? Okay? Kung gusto nyo, drawingan nyo to na triangle, right triangle, para makuha natin yung mga moment arm. So, ito 15 degrees. Oh, para hindi kayo malito na drawing yung puti. Oh, this is 15. Sabi, 15 yan, di ba? Eh, ito x. O, paano nyo kunin yung distance nito para ma-moment natin? That is equal to x cosine of 15. Ito, that is, ay, mali. Naghihitan. Naman to. So, kung 10 yung distance na yan yung length, so this is 10 cosine of 15. O, ngayon, si RA na lang ang problema natin. So, kung kukunin ko yung component pala ni RA, ano? Sige, horizontal nyo na lang, no? Tapos, imo-moment natin, no? So, ito, ang distance nito, di ba? That is 20 cosine of 15. Tapos, ito, ano yung height niya dito? That is 20 sine of 15. No? Kasi kukunin nyo yung component niya, no? Pili kayo na ibang kulay. Kulay. Palitan natin ito. Orange, no? So, ito si, lakayan ko na yung kapalan ko ng konti. Ito na si RA, no? Yung vertical component. Tapos ito yung horizontal component. Ako kasi, kung ako yung gagawa niyan, kukunin ko component niyan, yung naka-incline. Na para magpapas na lang siya dun sa sin 60, no? Yung perpendicular dun sa kanya. Well, pwede na rin yan. So, mag-moment na lang tayo sa, mag-moment tayo dito. Moment ako sa B, summation ng moment at B is equal to 0, taking clockwise positive. Ito si point B natin, no? Ayan. Tapos ito, this is 200, this is 100. Tapos, nandito si yung vertical component, nandito yung horizontal component. So, magmo-moment ako sa B. So, ano-ano yung mga forces na magbibigay ng clockwise direction. So, moment ako sa B. Ito. Tama? Si 100 times. Ang moment arm niya is x cosine of 15 plus 200. Ano yung moment arm ni 200? Ayan si 200. Ang moment arm niya ay 10 cosine of 15. Si RA, yung vertical, no? Ito magpo-produce ng
clockwise direction. So that is RA. Magkano yung RA natin? Plus 155.2914 cosine or sine. So, di ba ito ang angle natin is 45. So, that is sine of 45. Ano ba ginamit ko? Vertical, ay horizontal, no? So, sine of 45. Ang moment arm is 20. Sine of 15. Plus, yung vertical component, that is 155.2914. Okay lang. Cosine of 45. Ang moment arm niya is 20 sine of 15 equals to 0. So, magkano sa value ng x? So, solve na lang natin. Pero, wait, teka lang. Wait, parang puro plus yung nangyari. Wait lang, no? Ulitin natin. So, itong 100x nagpo-produce ng counterclockwise pala. Ang bobo ko. No? Counterclockwise. So, this will be minus. Si 200 ay magpo-produce ng clockwise moment. So, this is also minus. And then, si RA ay magpo-produce ng clockwise. And then, si RB, si A, clockwise. Si vertical, also clockwise. So, magkano si X? So, that is negative 100. Kung sinisipag kayo mag-shift solve nyo na lang. Times X times cosine of 15. Careful lang sa pag-i-input. Minus 200 times 10 cosine of 15 plus 155 point, nantok na ako. 155.2914 times sine of 45 times 20 sine of 15 is hindi kasha, no? Minus plus 155.2914 cosine of 45. Sana hindi magkasya. Ang bad. 20 sine of 15 equals to 0. Then take shift solve. Lah, nag-negative. May mali ba tayo? That is, again, so 100x cosine of 15 minus 200 cosine, 10 times cosine of 15 plus RA sine of 45 times 20 sine of 15. Ayun, mali ako dito. Ang moment arm naman nito is cosine of 15 na yung vertical component. So, this is cosine of 15. So, papalitan lang natin ng cosine yung isang sine. So, take the shift solve. So, x is equal to 7.8461 meters. Joke, feet pala. Ayan. So, madali siya kapag gagamit kayo ng triangle. Okay. May screenshot na.